papatuloy. Makakausap po natin ang butihing spokesperson ng National Bureau of Investigation, si Head Agent Palmer Malyari. Sir Palmer, good morning. Si Peter Atrica dito sa... Good morning po sa inyo, sa inyong mga taga-pakinig po. Good morning din, sir. Thank you for joining us. Thank you very much. Para pong series sa mga streaming apps po. Ano ang lagay ngayon? Kasi mukhang dalawa po yung ahensya, So there's PNP, there's NBI. On the NBI side, ano po ang latest update natin dito sa manhunt operation? Okay, magandang tanong po yan kasi kahapon nagkaroon ng isang closed door meeting ang ating direktor. Umattend po ang ating lahat ng regional directors nationwide. At na rin po ang lahat ng mga hepe ng specialized units in Manila at ang mga intelligence units in Manila kung saan nagkaroon ng mahigpit na direktiba ang ating direktor na mag-intensify sa pagkalap ng intelligence information para malaman kung saan matatagpuan itong si Mr. Charlie Atong po. Isa po yan sa mga updates at kasalukuyan po patuloy pa rin ang ating mga offices in Metro Manila as well as in nearby provinces sa pagkalap ng information at pag-conduct ng follow-ups para po ma-arresto si Mr. Ang. Opo. Sir Palmer, paki-clarify lang po. Are you always in coordination with the PNP on ang mga efforts po sa paghanap kay Atong Ang? Tama po yan. We are actually complementing the efforts of the PNP. This is not actually competition, kundi tulungan ng lahat ng opisina ng ating law enforcement community para po maisagawa na po ang pag-aresto at matuloy na po ang pag-litis sa korte. Yung complementing po tayo sa PNP. Sa intelligence reports po ninyo, Sir Palmer, nasaan na po si Mr. Atong Ang? Well, lagi po namin binabanggit that bagamat may natatanggap kami ng mga reliable information, in fact, in all other activities that we receive intelligence information, we get to verify in order to check kung reliable at credible. And for those information that are credible, pinaprocess at ating pinupursue. Kaya naman dahil ongoing po ito, ayaw namin makompromise ang aming mga efforts, kaya hindi namin sasabihin muna kung saan ang aming mga binabantay ang mga lugar. Pero nag-apply na daw po ang DOJ for a whole departure order. Ano na po ang update dito, sir? May idea po ba kayo? Well, I haven't been able to know now, pero after po ng ating pag-uusap, we will coordinate with the DOJ kung totoong nakapag-file na ng motion for the inclusion of Mr. Atong Ang in the whole departure order. Kapag nalaman na po natin ito, we would make it a point to notify the public about it. Ito po ay para kay Sir Atong Ang and the rest of the 6 or 7 na hindi po nakasama sa piitan. Ano po? Tama po, I understand that is going to be for all of the accused. Bagamat yung 17 nga po ay nasa protective post ng PNP dahil karamihan po dito ay enlisted personnel yata ng Philippine National Police. Sir Palmer, I will assume na you are a lawyer, right? I am a CPA po, I graduated law. At hindi pa po tayo nagtitake ng bar examination. Congratulations in advance. Okay, Sir Palmer, paki-explain nga po, bakit meron ng warrant of arrest, hindi pa rin nagre-release ng whole departure order? Okay, ang whole departure po kasi kinakailangan mag-file ng motion ang ating prosecutors, ang private prosecutors, para mailagay ang pangalan ng isang taong akusado sa listahan ng whole departure ng Bureau of Immigration. Kasi po, ang proseso po kasi para magkaroon ng jurisdiction ang korte laban sa isang taong kinasuhan na ay kinakailangan maaresto, mai-arraign, basahan ng sakdal at magpasok ng ang tao para magkaroon po ng jurisdiction. Pagka nagkaroon na po ng jurisdiction ng korte sa taong akakusado sa korte, pwede na pong matuloy ang paglilitis. Kaya naman, kung halimbawa makakatakas, makakalabas ng masa, hindi ma-aresto at hindi magkakaroon ng pagkakataong ma-arraign, hindi magkakaroon ng pagkakataong magkakaroon ng jurisdiction ng korte sa taong kinasuhan. I would presume also na nagkaroon naman ng ilbo itong si Ginoong Atong Ang. I would presume that the lawyers are actually
working on case, kaya naman po siguro alam natin at alam din niya lalabas na po ang warrant. Okay, oo nga. Pero as of this point, para pong kasi, it's a repeat refrain nung mga naunang mga kaso na pag naglabas na ng warrant of arrest, hindi na makita. And yeah. Tama po kayo dyan. Katunayan, pwede ka pa yan. Talagang hinaharap ng ating law enforcement. Kasi kung unang-una, kung halimbawang magiging mahirap sa ating enforcement, support ang taong nasasakdal. Yun pong Sir Palmer, mawalang galang na po. Medyo nagiging choppy yung signal. If we can request you to move a little bit para mas maganda po yung signal. Thank you po. Okay, kaya po yung binabanggit po, predicament po talaga yan ng ating law enforcement community dahil pag gusto natin na iharap sa korte ang mga taong nasa sakdal para magsimula na po ang hearing, nagiging mahirap sapagkat unang-una, the natural order of things is that when a case is filed before the DOJ at nagkaroon na ng resolution recommending the filing of information, alam ng mga abogado na lalabas na ilang warrant. Kaya naman po, ang taong nasasakdal ay gumagawa na ng paraan para makaiwas na sila yung maaresto. Yan po ay predicament na talagang hinaharap natin. Opo, meron na pong may reward po for information na makapag-lead sa capture ni Meron po. Atong Ang. Opo. Pero dun po sa ilang mga kasama niyang akusado na hindi pa po nasa kustudiya, na-serve na po ba sila or meron po bang nagpa-send out sa inyo ng feelers na sila ay willing to voluntarily surrender themselves? Well, I would have to check on that. Bagamat sabi ko nga po, ang focus ng aming efforts is si Mr. Charlie Atong Ang. But we will check kung meron po ba surrender feelers ang iba pong mga akusado. Okay. Sir Palmer, together with the PNP, meron na po bang report na lahat ng known addresses ni Atong Ang ay nabisita na to serve the warrant of arrest? Okay. Ang normal na proseso po kasi is that we will have to visit the address listed on the warrant of arrest, apart from visiting also the last known addresses of the person who are actually charged in court. So nagawa na po ang pagbisita ng PNP at ng NBI doon sa address niya sa Pasig at sa Mandaluyong. Napuntahan na din po ang kanyang mga known farms in Batangas and in Laguna. Meron po mga ibang address kaming hinahawakan na dati supposedly ay pinupuntahan. Pero sabi ko nga po, we would rather not disclose it at the moment because this might actually compromise the efforts being accepted by our operatives in the field. Yan po. Ang alam ng marami po ay kapag nagta-travel si Atong Ang ay merong 20 close-in security. Doon po sa 20 na yan or whatever the number is, meron na po ba tayong lead na baka pwedeng makuha natin for interview ang isa sa mga security personnel ni Atong Ang? Well, it's a good thing that you brought that up, sir, no? Kasi unang-una, sabi ko nga po, because of the vast resources of Mr. Atong Ang, he is known to move around in the past with sufficient security manpower kahit nung panahong wala pa po siyang kaso. So you can just imagine the security blanket that is being implemented or employed now by Mr. Atong Ang. But having said that, meron po kasing tinatawag tayo sa batas, yung PD 1829, obstruction of justice. Sinasabi po dito na harboring, concealing, and facilitating the escape of a person, knowing fully well that he is wanted by the law, is actually a violation of PD 1829. So I mean to say, kung ikaw ay nagsaserve as bodyguard o security manpower ni Mr. Ang, knowing fully well that there was a warrant of arrest issued against him, non-bailable warrant, you're actually committing obstruction of justice. So hindi ko man po i-confirm sa inyo na may mga pinangahawakan mga pangalan ng NBI. The normal process that we do is that we conduct surveillance and then we will have to check whether these people have issued firearms. And malamang mag-request po tayo sa PNP for the cancellation of their firearm licenses. Kaya naman po, pag nahuli ng mga taong ito, assisting Mr. Atong or providing security to him, pwedeng makasuhan apart from obstruction, kundi illegal possession of firearms. So ito po isa sa mga
posibilidad po na pwedeng mangyari. Opo. Sir, with ang dami po niyang property, no, na pwede niyang puntahan. Pag po ba may nabisita na kayong isa at hindi niyo siya nakita doon, mag-iwan po ba kayo ng surveillance para in case na pag bumalik siya doon na di niyo alam yan po yung anytime? sinasabi natin na para po sa kaalaman ng iba, kala ng iba kasi pag pinuntahan na, binibitiwan na yan ng pulis o ng NBI. Para sa kaalaman ng iba, hindi po ganun ang proseso. Hindi nangangahulugan na pumunta at negative, bibitawan na, hindi na babantayan. Pero kapag binanggit naman kasi namin ito, sabi ko nga, nako-compromise ang ating trabaho. Kasi Correct. kung alam mong binabantayan na, bakit pabalik ka pa doon? Pero po kasing dynamics ng law enforcement kung saan hindi natin dapat dinidisclose lahat ng ating techniques. Otherwise, we are actually giving the person that we are looking for ng 2 or 3 steps ahead. Kaya hanggat maaari, hindi po natin sinasabi yan. Pero mabuti po, nabanggit na rin ninyo. Sir, isa pa po, no? Kung kunyari po kayo ay magsiserve ng warrant, kailangan po bang humarap nung tao na inyong kailangan pagbigyan? Paano po kung ayaw niyang lumabas, kunyari, will you force your way Siyempre po, inside? kung halimbawa hinahanap siya, siyempre, kung nandiyan niya, at nakakasiguro naman ang magsaserve ng warrant na nandiyan siya, pwedeng pasukin yan. Kasi unang-una, the warrant of arrest is actually an authority issued by the court to any peace officer to arrest the person mentioned in the warrant. Pero So hindi kung naman- halimbawa nakakasigurong nasa loob, pwedeng pasukin yan. Pero will it still be will it still act also like na parang search and search and seizure, arrest warrant po Well, po ito? ang magkaiba po ang dynamics ng implementation ng search warrant. Yun nga Kasi po. sa search warrant, hinahalughog mo ang lugar Yun nga sapagkat po. naniniwala ka na merong instruments or tools used in the commission of a crime. Pero sa warrant of arrest naman po, wala naman po tayong gagawing paghalughog para maghanap ng bagay o magkumpiska ng bagay. Di Ang po ba hinahanap pwede po natin, maghalughog para maghanap yung ng tao? na hinahanap natin na nakalagay Oo. at pinaparesto ng ating Yun hukuman. nga Opo. Maganda po't nabanggit ninyo yan kasi kagabi parang merong drama anthology nangyari sa pagsaserve ng warrant of arrest doon sa isang address ni Atong Ang at ang sabi nung this involves the police operatives ang sabi nung attorney ni Atong Ang hindi yung pagsaserve ng warrant is you're just serving it doon sa may gate. At hindi dapat pumasok. But out of goodwill, sabi nung attorney, sige, papayagan po namin pumasok ang limited number of police operatives with body-worn camera. Ang sabi naman, sabi naman po nung chief, hindi, may karapatan kaming pumasok. Sabi, wala po kayong search warrant. Warrant of arrest ang inyong dala. So, kaya lang papayagan namin, 4 kayo, amin ang mga IDs ninyo. Tama po ba yun? How do you assess that situation, Sir Palmer? Okay, ano po yan ang authority given to the arresting officers or the peace officers is to conduct a search of the place, is supposedly a potential place or location where the subject is is actually located. So, ibig sabihin, merong authority na talagang pumasok. Bagamat, naiintindihan naman natin ang trabaho ng abogado na gawin ng lahat ng sa tingin niya ay nararapat para proteksyon ng kanyang kliyente. We would like to take the side of the PNP in their belief na hindi kailangan ng search warrant. Now, kung halimbawa naman sinabi ng abogado na limited number of police officers may be allowed to go inside, I'd like to go back to my original statement na Mr. Atong Ang is actually employing sufficient security blanket. Kaya naman kung papasok ng limited personality siya, o peace officers yan, baka that would actually compromise the safety of the peace officers as well. So call po ng arresting officers or the team leader kung papayag yung sinasabi na iilang peace officers lang o police officers lang ang papasok. Kaya naman yung ginawa ng PNP na sinabi lang dapat pumasok, we take that side. Ganun din po ang i-employ natin dahil unang-una we also have to take extreme precautions dahil nga binabanggit natin na mayroong security manpower blanket itong si Mr. Atong Ang.
Okay, so what is clear is that sa pagsaserve ng warrant of arrest, hindi hanggang gate ka lang, kundi pwedeng sabihin ng PNP. Hindi po yan. Hindi po kami, Oo. we do not subscribe to that belief na hanggang Okay. gate lang. Kasi nga, inaalaw ang peace officers to search para malaman. Unang-una, binanggit ko po kanina, hindi naman natin objective na mag-confiscate at mag-seize ng items. Tao po ang hinahanap natin. Okay. Ito, singit na lang po. Meron po bang update ng NBI ukol sa status ni former Secretary Bono ng DPWH? I have to check on that. Alamin po namin sa aming mga operatiba kung ito po ay pinaprocess nila. All right. Okay, Sir Palmer, you've been very, very helpful po. Maraming salamat po. Maraming all salamat your info sa and inyo at sa insights. lahat ng inyong napakinig po. Ayan. Okay, thank you very much. Thank you, Sir Palmer. Head Maraming Agent salamat po. Head Agent Palmer Malyari, spokesperson po ng NBI or National Bureau of Investigation. Ayan.